Actually, ayoko muna sana ilabas tong video na to hanggat hindi pa kumpleto yung process, no. So, ang nangyayari kasi guys, nag-apply ako dun sa isang sikat na company. Kung alam nyo na yun, for yung dialysis. So, nag-apply ako dun. A change of lang naman, unit kung saan pwede mag-practice. Hindi naman sa ayoko na ng rehab, no. Pero isa to sa mga choices ko nung namimili pa ako nung kung saan ako lilipat from emergency department. So, nakaschedule ako ng interview kanina 2 PM. So, walang tawag. Nagantay ako ng mga isang oras. Wala pa rin tawag. So, pinalo up ko na sila. So, tingnan natin kung may reschedule ako for interview kasi umaasa rin ako eh. So bakit dialysis? Try lang naman kung saan talaga ako masaya. So hindi ba ako masaya sa rehab? Well, kasi nung umpisa medyo undecided ako. Hanggang sa parang kinaya ko naman ng 1 taon pero parang feeling ko hindi para sa akin. What's up? Good morning guys. 2 days off kami ni Nika ngayon. So career update ito guys. Kasi nabura ko yung na-document ko yun yung mga experiences ko na yung about sa dialysis eh. Bibili lang ako ng konting pagkain sa Giant. So ayun na nga, ano bang update? Kasi yung last na itong umpisa ng video na to, it's yung about sa hindi ako tinawagan noon. By the way guys, December na ngayon? December 18. Lapit na ng Pasko. Balik tayo doon. Hindi ako tinawagan noon. Ano yun? Ano bang date yun? June o July, parang ganun eh. Nag-apply ako sa dialysis noon, mga outpatient dialysis noon. Hindi ako naka-schedule ako for phone interview. Inaantay ko yung tawag nila, nagno-notify yung company na yun sa text at email ko na you have an upcoming phone interview in 30 minutes, parang mga ganun. So antay ako ng antay, no. Wala, hindi sila tumawag. So sabi ko, ano nangyari? Reputable na company pa naman to, pero parang ganun sila sa akin. And then ginive up ko yun ng konti, parang naisip ko baka wala, stock up talaga siguro ako dito sa sa current work ko ngayon. Nagtry ako ulit after a month. August na yata noon, August. Wala. Na lang, hindi naman sana de-deny, no? Parang baka ganun, parang ganun, parang dine-deny nila o na-deny yung ko, application ko. Or parang nakalagay na lagi na no longer considered, parang ganun. Then sabi ko sinubukan ko ulit. Mga bandang September na yata. September. Subukan ko ulit. Basta apply lang ako, apply doon. Hindi ko pala alam, may parang ibang ako na parang hindi ko alam kung item ba 'yon o ibang klaseng dialysis setup yung na-applyan ko. So nag-email sila na na kung pwede daw ba ma-schedule na for parang video interview, parang ganun. So parang naisip ko, sige, okay, grab ko na. So na-schedule ako ng interview, mga ganyan. Actually, nung na-schedule ako ng interview, bigla rin akong nawalan ng gana. Sabi ko, huwag ko na lang tanggapin kasi parang tanggap ko na talaga na walang tumatawag sa akin eh. Parang nawalan na rin ako ng gana. Kung kailan parang nawalan ako ng gana, saka ako tinawagan, saka may dumating.
mapaglaro talaga ang ano yan, no? Ang tadhana, no? So nung dumating yon, na-interview ko, may mga interview questions agad, situational, tsaka mga parang nagtatanong lang sila sa mga parang administrative mga questions or mga parang conflict resolution questions, parang mga ganong senaryo. Parang gano'n na lang yung mga tanong nila. Hindi na yung mga pathophysiology, kalimutan nyo na yung mga ganun ko sa mga interview questions. So smooth naman, alam mo yun, yung mga sagot ko based on experience lahat. For example, anong gagawin mo kapag yung may tech ka na kailangan pang turuan? Ano bang i-advise mo sa mga tech mo pag parang ganun, parang you will come up with an idea based on your experience. After nun ng interview na yon, which is October na ako na-schedule ng interview, no? Tapos November first week, in-invite nila ako mag-shadow. Sayang nabura ko, guys, na-videoan ko yun eh. Hindi yung loob, pero yung araw na yun, nakakainis. Nag-edit ako, tapos gusto ko mag-free up ng space na nasama ko yung na yun. Sabi ko sana inedit ko na lang muna, tapos itinabi ko na muna. So kasi guys, yung setup ng dialysis na applyan ko is, sigurado ko alam niya yung company na yun, no? Kilalang kilala yun. May bago silang setup ngayon dito. Parang nakikipag-deal sila sa mga nursing home kung meron high census ng dialysis patients. So kung meron silang high census ng dialysis patients, nakikipag-negotiate sila kung if they want to put up a small dialysis units, minimum of 6 machines kung gusto nila yung nursing home na yon, para hindi na bimiyahe yung mga pasyente nila for outpatient dialysis. So yun, nag-visit ako doon sa isang site na kung saan nila ako in-invite para mag-shadow. And shout out kung nanonood ka dito, Ate Elena. So buti Pilipina yung yung parang preceptor ko nung isang oras na yun, para lang shadow experience lang, para makita ko lang yung yung scenario, yung setup nila doon. So actually, para sa akin guys, ang foreign para sa akin ng mga dialysis machines, parang hindi naman sa na-overwhelm ako medyo exciting nga para sa akin, naisip ko, wow, parang bago sa akin yan, na-challenge ako, parang paano ba yan? Kasi takot ako mahawak ng dialysis patients noon parang feeling ko alam niyo yun, kasi alam niyo naman mga dialysis patients, mga na sila mga end stage na sila So and next, maganda, sobrang ganda doon sa na yon, sa nursing facility na yon. Ang ganda ng nila, may yung therapy gym, ang laki niya, parang 5 star, parang 5 star yung yung nursing facility na yun sa Olney, dito lang, Maryland pa rin, siguro mga 20 to 25 minute drive from saan ako nakatira dito. After that, message ko yung hiring yung hiring manager, na sabi ko maganda yung experience ko with yung nurse na kung kanino ako nag-shadow. Tapos after nun, sabi niya, pwede ba kita i-schedule for interview ng gusto ko daw ma-interview ng manager ng ito. So sabi ko, umuo na lang ako. Pero parang feeling ko guys, parang wala na rin akong gana. Parang alam niyo yun, nagpapa-interview na lang ako, tapos bahala na kung anong next step. Tapos titignan ko kung kung tatanggapin ko. Wala pa naman kasi silang offer that time yung interview So nagpa-interview naman ako yung sa manager. Smooth naman, parang casual na kwentuhan lang. Tapos tinanong niya kung bakit ako gusto mag-dialysis. Sabi ko naman sa kanya na parang noon pa lang sabi ko, naghahanap na rin talaga ako ng
area kung saan ako pwede tanggapin as mag-train for dialysis. Wala kasi akong dialysis experience, pero sabi ko marami nagsasabi na ano, na mas much better life daw sa dialysis. Pero sabi ko naman sa kanya guys na alam ko yung dialysis is kahit mag-umpisa ako sa dialysis learning curve pa rin yan. Hindi ko sinasabing madali dyan, pero sabi ko interested lang ako noon pa, kahit bago pa ako mag-ER. Yan. So kinuwento niya yung side niya, babae yun guys sabi niya, ako dati ICU ako noon, so parang napaka-demanding talaga ng ng work, ng physically and mentally demanding ang work ng ICU. Nung lumipat na ako ng dialysis, gumaang yung buhay ko, kaanak na ako, nagkapamilya, doon na nag-start nag-grow ng family ko nung nasa dialysis ako, kasi dati nasa ICU ako, toxic ako noon, wala akong gana, mga sabi niya gano'n. Experience niya yan So sabi ko sa kanya, parang mutual din yung feeling ng dati nasa ER ako. Ganun din, umuwi akong pagod, tapos pag nagde-day off ako, parang wala akong gana, parang gusto ko lang magpahinga. Kung lalabas man ako, pilit na. Smooth naman, no? Parang ganun lang, kwentuhan lang, parang palitan lang ng bakit interested ka dito, mga experiences, mga ganyan. Tapos yan na yung offer. Tinanong niya na sa akin, magkano ba yung sinasahod mo dito sa current na work mo? Sinabi ko naman sa kanya. Tapos sabi niya, sana tanggapin mo yung offer namin sa'yo, pero we will try to sabi niya, we will try to offer you as close doon daw sa sa sahod ko ngayon, if that will be okay for me. Sabi ko naman sa kanya, syempre ako naman guys, nahiya naman ako makipag-negotiate. Wala akong experience sa dialysis, tapos gugustuhin ko bang alam niyo yan, unfair naman yan. Parang kung makikipag-negotiate kayo sa kung pamigat ganito kayong situation, be realistic. Sabi ko na lang, I hope sana close doon sa pero sabi ko understandable naman na kasi wala akong experience, iti-train niyo ako. Kasi yan, after that, naman kami, sabi naman niya, makaka-receive ka ng email sa sa HR na yung offer, sana tanggapin mo, and we look forward na to join our team, sabi ganun. Yun na, sinabi ko na kay Nika na ito, offeran pa lang ako, hindi nag-usap kami. Sana mas mataas, sana ganito. Nasabi ko naman sa kanya, maiintindihan ko naman na kung mas mababa ng konti dun sa kung ano yung sinasad ko ngayon, kasi wala akong experience Kasi kung ikaw rin naman din yung kung yung sa hiring mag-hire ka ng taong walang experience, tapos gagastusan pa natin siya for training, tapos humihingi na ng ganito, hindi naman din yata tama yun. Papaka-realistic din naman ako. Ang habol ko rin naman dito yung kung ba magiging balanse yung buhay ko kung andito na ako sa unit na ito, no? And then after nun guys, naka-receive na ako ng ng offer letter. Medyo alam nyo yun, siguro okay na sa akin yun, I think. Pero ang explanation sa akin ng sa hiring, no, sabi quarterly daw sila ano ba tawag doon, parang employee evaluation, kung bibigyan ng increase ng ganun. Tapos sabi sa akin, nakasulat doon sa sa offer letter na bibigyan daw ako ng sign-on bonus. So sabi ko, hindi na siguro masama yun, no? Yung rate ko, kung ang tatanong, hindi ko na lang bibigay specifics, no? Kasi syempre, nasa ibang state kayo, sigurado magkakaiba tayo ng rate. Pero yung rate ko ngayon ay medyo parang yung rate ko na nagumpisa ako dito sa sa rehab, which is naisip ko,
siguro kaya naman bawiin, no, ng sign-on bonus na 1 taon daw mabibigay na nila yung buo. Kasi after 6 months, bibigay na lang yung kalahati. And then, kapag nakompleto yung 1 year, bibigay yung buo. And sabi daw nila, every 3 months, meron daw employee evaluation kung i-increasean. So, gagalingan na lang natin magtrabaho doon. No? After that, sabi ko, sige na, tatanggapin ko na to. So that time, sabi ko iiwan ko na yung rehab. Palit na talaga dialysis. So nalungkot si Nika, iniyakan pa nga niya eh. Umiyak siya sa akin nun. Sabi niya, wala na, hindi na kita magiging ka-work. Wala nang tutulong sa amin mag-blood draw tsaka mag-insert ng IV sa work. And may miss ko kapag magka-duty tayo, may miss ko yung pagpalakad-lakad ka doon na mukha kang stress. Sabi ko, para naman hindi tayo magkasama sa bahay. Dati naman hindi naman tayo sa Alabama tayo eh. Magkaiba nga yung way ng magkaiba nga yung daan natin eh, kasi ako nasa ibang campus ako noon, siya nasa main. Parang hindi naman tayo nasanay ng ganun. Tapos ayun, sayang talaga na wala ako talaga yung footage na yun. After that, actually yung onboarding nila, drug screening lang, no? Tapos dumaan na ako doon, nagpasa na ako ng ihi lang naman. Pero silang inassign na malapit na parang partnered na nila dito, urgent care. Tapos na yun. Ngayon, parang ongoing yung background check ko. And then, almost lahat na siguro ng mga katrabaho ko sa rehab, alam na aalis ako. Lahat sila nalungkot. And yung assistant nurse manager kung siya yung parang boss ko sa work, in-encourage ako na mag-PRN sa rehab. Explain, sabi ko kasi parang PRN, parang once a week parang baka maipit ako nun, sabi ko. Baka hindi ko kakayanin na kasi lalo na training period eh. Sabi sa akin yung training period ko for 3 months, 40 hours per week. Hindi ko alam kung magiging everyday yon o Monday to Friday. Hindi ko alam eh. Hindi ko pa talaga alam eh. Wala pang structured na plano eh. Sabi naman sa akin ng boss ko, ang PRN naman dito in 6 weeks pwede kang magtrabaho ng 2 shift. Sabi ko, ang luwag nun ah. So kinonsider ko. Sabi ko, sige magpi-PRN na nga lang ako. Maluwag naman pala. Pero nung kinausap ko yung manager talaga mismo, ng nursing manager talaga, sabi ko, paano ba yung PRN? Kasi nagpaalam na ako guys sa kanya. Nalungkot na naman siya. Nagpasa na ako resignation ko. Pero bringing up ko yung sabi ko, pwede ba ako mag-PRN? Kasi parang mas sasayangan naman din ako. Mamaya hindi naman mag-work sa akin tong dialysis. Babalik na lang ako. Sabi niya, of course, sabi yung PRN parang once a week na trabaho. So sabi ko, magkaiba sila ng info. Sabi sa akin ng isa, in 6 weeks, 2 weeks lang. In 6 weeks, pwedeng 2 shifts lang. 2 shifts ang i-pick up mo. Tapos sabi naman ng manager talaga namin, weekly. Once a week ang trabaho. So, in-explain ko sa kanya, sabi ko, paano to? Kasi, in training ko 3 months magiging sobrang cramp ng ng working schedule ko kung lilalagyan ko ng ng isang PRN per week. Sabi ko mas magiging maluwag na siguro ako mag-pick up ng PRN after training, which is sa March na yon, kasi ang schedule na binigay sa akin is 3 times a week na 12 hours para maluwag na ako mag-pick up ng PRN. So, ang bait naman ng manager, sabi naman sa akin, sige, of course, give me the date and time. Give me the date kung kailan mo gusto mag-start as a PRN para So, sinabi ko naman sa kanya. And then, nung sinabi ko kay Nika na magpi-PRN na ako, yun, may masmasan na siya.
So yun lang naman guys, no, na naiinis ako kung dahil nabura ko yung mga ano yun, yung mga on that day na ano, na mga realizations, and na-document ko talaga yun eh. Nabura ko lang talaga dahil yun nga free up ako ng ano, ng space. Nakakainis. Pero yun nga guys, sana ano, sundan niyo yung ano ko, yung adventure ko sa aking paghahanap ng ibang unit. Kung mas magwo-work ba sa akin ito ng maayos. Guys, hindi ibig sabihin na ano talagang may nangyaring masama sa akin dito sa ano sa rehab Ano lang talaga, medyo siguro nakaka-burnout din sa ano no, bedside no. Bedside pa rin talaga yung rehab eh. Pero siguro iba-iba tayo lahat no. May mga iba diyan magsasabi na ang bata-bata mo pa para ma-burnout sa ano, sa bedside. Magkakaiba tayo lahat. Kasi medyo na trauma rin yung ano ko eh, yung nursing career ko sa ER eh. Tagal ko sa ER eh. Tapos minsan pag sa rehab may mga konting acute changes, minsan parang nag-anxiety ako eh, na parang dapat ganito gawin, tapos hindi naman pala aayusin. Iba kasi talaga sa rehab eh, kapag may mga parang medyo emergent na condition, medyo merong acute changes, hindi talaga doon inaayos eh. Hindi nagpo-push ng mga IV meds. So parang ako minsan naiinis ako na bakit hindi to gagawan, bakit hindi natin aayusin to. So parang feeling ko, parang forgive me for the word parang ang worthless ko dito sa unit na to. So hindi naman sa parang hirap ako dito sa unit na to no, pero parang feeling ko ini-stress ko yung sarili ko kasi parang bakit wala tayong gawin? Bakit hindi natin kayang ayusin dito? Wala lang. Tapos yung mga ano, yung practices doon hindi naman kasi emergency department yun. Kaya parang hindi sila doon, masyado nagro-roll out. Kaya talagang sinesend lang talaga sa ER. So parang I feel na parang wala akong work doon. Hindi ko alam kung tama yung word na ano na pinipili ko Pero ang nag-motivate sa akin na maghanap ng ibang unit siguro para yung I would say naghahanap ba ako ng mas madaling buhay nurse. Hindi ko naman made-deny sa inyo no na oo, pero naghahanap ako ng alam niyo yun na nursing work na mas parang may structure, may focus, narrow yung focus. Kasi ang dialysis is puro nephro yan eh, di ba? So ninanaro ko na yung focus ng nursing ko. Kasi kapag sa bedside ano pa rin yan eh, parang broad lahat ng klaseng sakit. Pa rin. Kailangan may knowledge ka pa rin. Minsan nakakapagod din. Ako lang naman yun guys. Baka ikumpara niyo yung sarili nyong perfect no? Compared sa akin. Kayo na ang perfect. Pero PRN pa rin naman ako sa sa rehab no. So once in a while bedside pa rin. Just to keep up my skills. Kasi kahit naman sa rehab walang mga IV push, minsan naga-IV pa rin naman for hydration, for antibiotic infusion, lab draw, mga ganon. Mahilig talaga ako sa mga ganyan, tusukan
Ano pa ba? I-share ko sa inyo. Sa mga dialysis nurses na nanonood dito, hindi ko, disclaimer ha, hindi ko pinili itong dialysis na magiging bagong work ko dahil mas madali. Alam kong may learning curve pa rin, kaya respect sa mga dialysis nurses. And guys, bigyan nyo naman ako ng mga tips, no? Bigyan nyo naman ako ng mga dyan, mga anong masasabi nyo. Ano bang ma-advise nyo sa akin starting na walang experience sa dialysis. Kayo rin, i-share nyo naman yung experience nyo nung nag-uumpisa pa kayo sa dialysis, no? So yun lang naman guys. Thank you so much for watching and sana abangan nyo, no, sa mga susunod na kung ano mangyayari. Yan. Ang last day ng work ko sa Christmas Day dito sa rehab. So yun guys. Thank you so much. And hanggang dito na lang muna. Update ko kayo ulit. At hindi ko to ilalabas kung hindi ako natanggap at wala akong parang, at kung hindi pa ako mag-move forward dito sa bagong unit na to. Ayun. Napapanood nyo to dahil maybe nag-uumpisa na ako, nasa training na ako. So ayun, i-share ko sa inyo yung journey ko sa pag-transition ko as a dialysis nurse. Okay guys, pauwi na. Nagpaalam na ako sa mga ibang kasama ko na hindi ko makikita itong week na to. Next week pala. Magka-duty kami ni Nika ngayon. Medyo excited na for dialysis training. Yun, malapit na yung start ng training natin sa dialysis. January 5. Last day ko 25 dito sa rehab. Nakiusap ako sa manager namin. Kung nakalimutan ko lang i-explain, no, sa last clip na starting March, doon niya na lang ilagay yung yung PRN schedule ko kasi para hindi maistorbo yung yung training ko sa dialysis. Mahirap kasi yung yung magte-training ka tapos may PRN ka. Baka kasi sabi kasi 40 hours per week. So baka naman yun, Monday to Friday. So hindi ako sure. Pero sabi ko sa manager ko, please wag mo munang pasukan ng PRN yung training days ko. After na lang ng training. Last day ko sa rehab as a full-time RN. Dahil ngayon yung sinabi ko sa inyo, magiging PRN na lang ako dyan sa rehab starting March. Hopefully, no. Kasi mas gugustuhin ko pang isa lang yung trabaho ko eh. Pero tingnan natin. Siguro kung testingin ko muna mag-PRN First time kong gagawin 'yon na magkaroon ako ng PRN work. Actually, naisip ko rin na hindi na rin naman masama kasi isipin niyo dialysis na mag-a-adjust pa lang ako. And yung PRN na work ko which is alam ko na at gamay na gamay ko na. Not bad na kung 'yun ang gagawin ko So ayun, nag-iisip ako nung pwede nyo itanong sa akin So bakit dialysis ang napili ko? Hindi ko rin alam Actually hindi ko rin alam. Siguro bias lang siguro yung mga marami rin mga nag-aano sa akin, nagre-recommend sa akin na i-try ko daw yung dialysis kasi mas better daw ang balance sa work-life balance. So, isa to sa mga unit na gusto ko talagang i-try noon pa. So, just in case na hindi siya na naman para sa akin, hindi ko naman pagsisisihan. Ayan. Paano yung rehab, sir? Pinagsisihan nyo ba yung rehab? Hindi naman. Actually, napakaganda ng experience na receive ko sa rehab dahil actually ang dami ko talagang natutunan. Bedside siya. Pero yung mga cases doon ay talagang
masasabi ko talaga maganda yung naging parang training ground para sa akin ng rehab dahil natutunan ko paano safely i-transfer yung mga pasyenteng matatanda na, lalo na nag-suffer sila from their kunyari nagkaroon sila ng hip replacement, recovering sila from stroke. And okay din kasi first time kong makaka-collaborate ang physical therapy, occupational therapy, and yung mga speech therapy. So sila yung mga tipong hindi talaga natin nakikita araw-araw. Yung na typical hospital setting, di ba? Sila yung mga hindi natin nakikita at hindi rin natin alam kung ano yung role nila talaga sa inpatient. Ang alam lang natin parang outpatient tapos magte-therapy sila. Pero actually parang halos meron na naman tayong idea pero hindi natin talaga nakikita kung ano talaga yung ginagawa nila. Ano yung improvement ng isang pasyente under their wings ng mga therapists. So, napaka-meaningful din ng talaga ng experience ko sa rehab. Katulad nga nun, dahil ng mga na-experience ko ng mga case, mga recovering from stroke, recovering from spinal cord injury, ano yung mga precautions nila, ano yung mga typical na mga mine-maintain or dapat iwasan para hindi sila magkaroon ng mga ganito, yung mga ganyan. And as in, talaga, Jerry talaga ang rehab. Ewan ko lang kung sino sa inyo ang nasa rehab din, pero more on young adults or ano ba yun, or yung mga tipong adults na from 30 to 50s, mga ganyan. Pero yung census namin talaga sa rehab talagang from 50s to up to 90. May na-handle pa ako 100 years old na, guys. Lakas pa siya. Actually nagkaroon siya ng fall accident. Wala naman nangyaring operation pero parang nabugbog lang and nagre-recover siya. Te-therapy pa. Tapos pa yan full code pa yan malaking pasasalamat ko sa sa experience ko talaga sa rehab. Eye opener siya eye opener itong unit na to sa reality ng pagtanda at papanong alagaan ng matanda talaga. Less talaga ang IV management. Ang ibig sabihin parang hindi na lahat minamanage through IVs, pero kung kung kailangan talaga gagawin, tulad ng kunyari prone talaga matatanda sa mga UTI, mga ganyan. So kailangan IV-han and lab draw, mga ganun. Naging meaningful din sa akin ng yung wound care. Yan, lalo na yung mga yung pagbantay namin sa mga yung mga bony prominences sa katawan, yung mga sacral area, dahil alam niyo naman yung skin integrity ng matanda hindi na maganda. Minsan humiga lang sila ng isang posisyon overnight, bukas makakakita ka na ng ng skin damage doon sa area na yon. Kasi talagang binabantayan. Kasi kapag nagkaroon ng skin damage at nagkaroon na rin ng skin breakage, papasukan na ng infection yon, and alam niyo naman na matanda, hindi na rin maganda ang katawan nila kapag sa infection. Maaaring hindi rin na maganda yung sa mga immune system nila, matanda na sila Ang dami ko talaga natutunan. So, dito sa dialysis, kaya ako siya napili kasi narrow na yung focus. And ayun nga, ang dami nagsasabi na na mas may balance daw. So, ngayon natin malalaman. Ito guys, I have never been excited na i-try itong unit na ito. Nung yung sa rehab kasi parang undecided pa ako noon. Undecided talaga ako noon. Yung bago matapos yung contract ko sa emergency department, nag-iisip na ako kung anong susunod. Naisip ko na rin yung dialysis.
Pero parang nasa bottom list ko siya. So hindi ko talaga alam. Sabi ko naman ayoko naman mag-med surge. So sa napagtanungan namin, mga family friend dito na sa Maryland, so ni-recommend ng isang family friend namin na dati ring ER nurse. Tapos ni-recommend niya sa akin na rehab. Sabi daw, dali lang dito, stable yung mga pasyente. Wala nang mga action. So sabi ko, sige na, tatry ko. Pero alam niyo, hindi naman buo yung loob ko. Sinabi ko lang na itatry ko. So yun nga, as in talagang typical bedside pa rin talaga siya na wala masyadong IV. Stable wise, yeah, I would say stable enough. Coming from from emergency department setting, alam naman natin talaga na nakaka-handle tayo ng critical. Yung acute changes sa rehab, hindi talaga siya emergent at hindi napupunta sa parang critical yung condition ng isang pasyente. Bihira talaga mangyari yun, or parang hindi talaga nangyayari yun sa rehab. Kaya kung sino sa inyo may gustong i-try ang acute rehab, siguro marirecommend ko ang acute rehab sa mga matagal na sa bedside, matagal na naging med surge. Siguro masasabi ko parang bakasyon nyo to. Kasi routine na rin siya, parang ginagawa nyo sa med surge. Pero mas less invasive, less alam niyo yun, less drama sabihin natin. Medyo siguro, pero parang ganun pa rin. Medyo lang siguro, less drama lang. Pero not totally walang drama. Much stable sa mga pasyente. Pero ang dami lang talaga dito sa rehab na experience ko. Mga orthostatic hypotension kasi alam niyo yan, ang daming sa kanila eh. Ang dami ko na handle ng mga may Parkinson's, mga ganyan. So alam niyo naman sa pag matatanda minsan hirap na yung katawan mag-adjust kaya orthostatic na sila eh.